May isang lugar na hindi mo makikita sa mapa at hindi rin napupuntahan ng karaniwang tren. Tinatawag itong tahimik na istasyon, isang mahiwagang hintuan na lumilitaw lamang tuwing ang puso ng tao ay sobrang pagod na at ang luha ay wala ng lakas na pumatak. Dito napadpad si Rael Moreno, isang binatang matagal ng gising sa gabi, ngunit hindi na muling nakaranas ng tunay na pahinga. Tuwing ipipikit niya ang mga mata, bumabalik ang mga alaala, mga salitang hindi niya nasabi at mga taong hindi na niya naabutan. Isang gabi habang nakahiga siya at pinakikinggan ang tikatik ng orasan, biglang huminto ang tunog. Sa pagitan ng katahimikan at paghinga, nakarinig siya ng mahinang pito ng tren. Pagmulat niya, nasa gitna na siya ng tahimik na istasyon. Ang paligid ay balot ng malamlam na ilaw. Walang ingay, walang tao. Tanging ang mabagal na paggalaw ng mga ulap sa itaas at ang rails na tila walang katapusan. Sa bawat hakbang ni Rael, pakiramdam niya'y mas bumibigat ang dibdib, ngunit mas gumagaan ang isip. May isang bangkong kahoy sa gilid ng plataporma. Doon siya umupo. Matagal ka naming hinihintay, wika ng isang tinig. Sa kanyang harapan ay tumayo si Maelis Rowe, ang tagapagbantay ng istasyon. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng lungkot, ngunit ang ngiti ay puno ng pag-unawa. Parang isang taong matagal nang sanay makinig sa mga kwentong hindi na ipagpatuloy. Hindi ako sasakay, mahina sabi ni Rael. Pagod lang ako. Tumango si Maelis. Alam namin. Ayon sa alamat, ang tahimik na istasyon ay para sa mga taong hindi makaalis sa nakaraan, ngunit wala na ring lakas para lumaban. Hindi rito sumasakay ang tren para tumakas, kundi para magpaalam. Isa-isang lumitaw sa rails ang mga anino ng alaala ni Rael, isang tawanan na biglang naputol, isang yakap na huli na, isang paalam na hindi nasabi. Hindi sila nagsalita, hindi rin sila umiyak. Tumingin lamang sila kay Rael, parang hinihintay ang kanyang pahintulot. Tumulo ang luha niya, marahan, tahimik, walang hikbi. Pwede ka nang magpahinga, sabi ni Maelis. Hindi mo kailangang dalhin ang lahat sa panaginip mo. Unti-unting umandar ang tren. Hindi ito maingay. Wala ring ilaw. Isa lamang itong mahabang anino na dumaan, sinasama ang mga alaalang matagal nang mabigat sa dibdib. Nang tuluyang mawala ang tren, bumalik ang katahimikan. Humiga si Rael sa bangko. Ang malamig na hangin ay marahang yumakap sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi niya pinilit matulog. Hinayaan niya lang ang katawan na sumuko sa pagod. At sa gitna ng tahimik na istasyon, pumikit siya, hindi para tumakas, kundi para magpahinga. Sinasabi ng alamat, kapag ikaw ay biglang nakaramdam ng lungkot bago matulog at tila may dumara ang tren sa iyong isipan, baka ang tahimik na istasyon ay dumaan na rin sa iyong panaginip para sabihing pwede ka nang matulog. Sa dulo ng isang nakalimutang kagubatan, matatagpuan ang lawa ng huling luha. Ayon sa alamat, dito pumupunta ang mga taong napagod ng umiyak ngunit hindi pa rin makatulog. Isang gabi, dumating doon si Kael Montiera, isang binatang matagal nang walang nararamdamang saya. Tahimik siyang umupo sa gilid ng lawa at sa bawat patak ng luha niya, bahagyang kumikislap ang tubig. Mula sa lawa ay lumitaw si Celine Virel, ang diwata ng mga luhang hindi na kayang ilabas ng puso. Hindi siya nagsalita. Sa halip, marahan niyang hinawakan ang kamay ni Kael. Biglang nakita ni Kael ang lahat ng lungkot na matagal niyang kinikimkim, mga paalam na hindi nasabi, mga yakap na hindi naibigay. Isa-isang nalunod ang mga alaala sa lawa, hindi para makalimutan, kundi para patahimikin. Pwede ka nang magpahinga, bulong ng hangin.
Nang umalis si Kael, tuyo na ang kanyang mga mata, ngunit mabigat pa rin ang dibdib. Hindi sa sakit, kundi sa pagod na handa ng matulog. Ang bayan kung saan laging paalam ang hangin. May isang bayan na tinatawag na Avera, kung saan ang hangin ay palaging may dalang salitang paalam. Hindi sigaw, hindi iyak, kundi marahang bulong. Doon nakatira si Mireya Solen, isang dalagang naghihintay sa taong hindi nababalik. Tuwing gabi, binubuksan niya ang bintana, umaasang dadalhin ng hangin ang sagot sa kanyang tanong. Isang gabi, dumating ang tagapagdala ng hangin, si Aeon Hale, isang nilalang na ayon sa alamat ay sumusundo sa mga pusong hindi makabitaw. Ipinakita niya kay Mireya ang katotohanan. Hindi lahat ng hinihintay ay kailangang dumating para matapos ang kwento. Habang humahaplos ang malamig na hangin sa kanyang pisngi, unti-unting pumikit si Mireya. Sa unang pagkakataon, hindi siya naghintay. Siya ay nagpahinga. Ang kampana ng hating gabi sa tuktok ng bundok Auralis, may isang kampanang tumutunog lamang kapag may pusong hindi na alam kung saan uuwi. Naroon si Noah Verdun, isang binatang naglakbay ng matagal, ngunit wala pa ring nararamdamang tahanan. Nang tumunog ang kampana, bawat tunog ay tila bumabayo sa kanyang alaala, mga taong iniwan at mga pangarap na napagod na. Lumabas ang bantay ng kampana, si Alyarun, at sinabi, hindi lahat ng nawawala ay kailangang hanapin. Minsan, kailangan lang silang hayaang magpahinga. Tumigil ang kampana, umupo si Noah, pumikit, at doon sa gitna ng katahimikan, natagpuan niya ang pahingang matagal niyang hinahanap. Ang hardin ng mga hindi nasabing salita. May isang hardin na tinatawag na Veloria, kung saan ang bawat bulaklak ay tumutubo mula sa mga salitang hindi kailanman nasabi. Dumating doon si Alien Cross, may dalang mabigat na dibdib at bibig na punong-puno ng katahimikan. Sa bawat hakbang niya, may bulaklak na unti-unting namumukadkad. Mga salitang pasensya, mahal kita, paalam. Ang tagapag-alaga ng hardin, si Iris Noctua, ay ngumiti ng malungkot. Hindi mo kailangang bigkasin ang lahat, sabi niya. Naririnig na ng gabi ang puso mo. Humiga si Elian sa damuhan. Unti-unting nagsara ang kanyang mga mata habang ang mga bulaklak ay marahang naglalabas ng liwanag. Hindi maliwanag, kundi sapat lang para makatulog. Sa pagitan ng huling tibok ng gabi at unang buntong hininga ng madaling araw, may isang lugar na hindi matatagpuan sa mapa, ang Luntian. Isa itong mahiwagang bayan na sinasabing lumilitaw lamang kapag ang mga mata ng tao ay pagod na at ang isipan ay handa ng pumasok sa mundo ng panaginip. Doon nakatira si Aris Calderon, isang tahimik na binata na may kakaibang kakayahan. Naririnig niya ang mga bulong ng hangin tuwing sasapit ang hating gabi. Hindi ito pangkaraniwang hangin sapagkat bawat bulong ay naglalaman ng alaala ng mga sinaunang alamat na matagal nang nakalimutan ng mundo. Isang gabi, habang ang buwan ay nakasabit na tila pilak na parol sa langit, nakarinig si Aris ng mas malinaw na tawag kaysa dati. Halina, hanapin mo ang dambana ng ulap. Sa kanyang panaginip, o marahil ay hindi panaginip, nakita niya ang sarili na naglalakad sa hagdan ng bituin. Isang daanang yari sa liwanag na lumulutang sa kalangitan. Sa bawat hakbang niya, bumibigat ang kanyang talukap, ngunit gumagaan ang kanyang dibdib na para bang unti-unting inaalis ang lahat ng pagod na matagal na niyang dinadala. Sa dulo ng hagdan ay naroon ang dambana ng ulap, isang lumang estrukturang nababalutan ng hamog at liwanag. Doon niya nakilala si Liora Aven, isang babaeng tila gawa sa sinag ng buwan at anino ng ulap. Siya ang tagapag-ingat ng alamat ng Luntian. Ikaw ang napili, mahinang wika ni Liora, tinig na parang awit na pampatulog.
Kapag ang mundo ay napupuno ng ingay at pagod, may mga kaluluwang kailangang gabayan patungo sa pahinga. Ikinuwento ni Leora ang sinaunang alamat. Noong unang panahon, ang luntian ay nilikha ng mga diwata ng panaginip upang maging kanlungan ng mga pusong sugatan at isiping hindi makatulog. Ang sinumang makarating dito ay bibigyan ng kapayapaan, kapalit ng isang alaala na kusa nilang bibitawan. Unti-unting naramdaman ni Aries ang pag-init ng kanyang mga palad. Nakita niya ang sarili niyang mga alaalang nagiging munting ilaw, mga pangambang unti-unting nawawala, mga luhang natutuyo, at mga gabing puno ng kaba na nagiging tahimik. Sa sandaling iyon, nagbukas ang kalangitan at bumuhos ang ulan ng tala. Isang mahiwagang ulan na ayon sa alamat ay hudyat ng ganap na pagpapahinga ng kaluluwa. Bumagsak ang mga bituin na parang bulak, marahang dumadampi sa lupa, sa mga puno at sa kanyang mga mata. Matulog ka na, bulong ni Leora. At kapag ikaw ay nagising, dala mo ang kapayapaan ng luntian. Unti-unting naglaho ang dambana, ang hagdan at ang bayan. Ang tanging natira ay ang pakiramdam ng gaan na parang niyakap ng gabi ang kanyang buong pagkatao. Pagmulat ni Aries, siya ay nakahiga na sa kanyang kama. Tahimik ang paligid, banayad ang hangin. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, siya ay ngumiti bago muling ipinikit ang mga mata. Handa nang mahulog sa isang mahimbing at payapang tulog. At sinasabi ng alamat, kung ikaw ay nakarinig ng bulong ng hangin ngayong gabi, marahil ang luntian ay malapit na ring magbukas para sa iyo. Sa gilid ng isang malawak na kagubatan sa bayan ng Sulyap, may tinatawag ang mga matatanda na liwanag ng hangin. Hindi ito karaniwang liwanag. Ito'y mahina, malamlam at dumadaloy kasabay ng hangin. Parang humahaplo sa mga dahon at damuhan. Ngunit ayon sa alamat, ang sino mang nakasabay sa liwanag na ito ay maaaring makita ang katotohanan ng kanyang sarili. Sa Sulyap nakatira ang isang batang lalaki na nagngangalang Elvian. Siya ay masigla at palakaibigan, ngunit may isang lihim na bumibigat sa kanyang puso. Natatakot siyang magsalita ng kanyang damdamin. Matagal niyang iniwasan ang lahat ng bagay na maaaring magpahamak sa kanyang reputasyon at sa bawat pag-iwas nadagdagan ang bigat sa loob niya. Isang gabi, habang tahimik na naglalakad sa kagubatan, naramdaman ni Elvian ang malamig na simoy ng hangin. Kasabay nito, may maliit na liwanag na gumabay sa kanyang landas. Naglakad siya patungo rito at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may humahaplo sa kanyang puso. Hindi para takutin kundi para magpabatid. Halika, wika ng tinig na tila galing sa hangin mismo. Ako si Aninaw, tagapaghatid ng liwanag ng hangin. Nakita ko ang iyong pag-aatubili at takot. Huminga si Elvian ng malalim at sa unang pagkakataon, nagsalita siya sa tinig ng hangin. Ikinuwento niya ang lahat. Ang takot, ang pangungulila, ang pangarap na hindi niya nasabi. Habang nagsasalita siya, napansin niyang ang liwanag ay sumabay sa bawat salita. Nagliliwanag sa kanyang paligid at unti-unting pinapawi ang dilim sa kagubatan. Ang liwanag, paliwanag ng Aninaw, ay hindi lamang gabay sa madilim na lugar, kundi gabay din sa puso. Kapag natutong buksan ang sarili sa liwanag, nagiging malinaw ang landas at nagiging payapa ang damdamin. Sa mga sumunod na gabi, bumalik si Elvian sa kagubatan. Hindi upang maghanap ng liwanag, kundi upang magpraktis ng katapangan at pagiging tapat sa sarili. Unti-unti, natutunan niyang magsalita hindi lamang sa hangin, kundi sa mga tao sa kanyang paligid. Ang mga kaibigan at kapitbahay ay napansin ang pagbabago. Ang batang dati tahimik ay naging mas bukas, mas maunawain at mas mapagmalasakit. Minsan, habang nakatayo sa tuktok ng burol,
Tiningnan ni Albion ang liwanag ng hangin. Hindi na ito ganoon kalakas, ngunit ramdam niya ang init nito sa puso. Naunawaan niya na ang liwanag ay palaging nandyan, naghihintay lamang sa sino mang handang buksan ang sarili at harapin ang katotohanan. Noong unang panahon, bago pa umiiral ang takot sa dilim at pangarap na natutulog sa gabi, may isang pook na tinatawag na bulan-lupa. Ang bawat gabi dito ay maliwanag, hindi dahil sa ilaw ng tao kundi dahil sa bulan. Isang mahiwagang buwan na kumikislap ng ginto at pilak at sinasabing kaya nitong basahin ang panaginip ng bawat nilalang sa lupa. Sa bulan-lupa, nakatira ang isang dalaga na nagngangalang si Relen. Bata pa lamang siya, nakikilala siya sa kanyang matalas na imahinasyon at mahilig sa kwento. Ngunit sa bawat gabi, nakakaranas siya ng kakaibang pangyayari. Ang kanyang panaginip ay madalas nagiging gulo at puno ng takot. Ang mga simpleng bagay na iniisip niya sa araw ay nagiging dambuhalang halimaw at ligaw na landas sa kanyang gabi. Lumipas ang panahon at napansin ni Sherilyn na hindi lamang siya ang nakakaranas nito. Marami sa bulan-lupa, lalo na ang mga kabataan, ay nahihirapan matulog. Ang mga panaginip ay tila may sariling buhay at unti-unting bumabalot sa kanilang isipan, nagdudulot ng takot at panghihinayang. Isang gabi, naglakad si Sherilyn sa gilid ng lawa, dala ang isang lumang lampara at kanyang mga talaan ng panaginip. Doon niya nasilayan ang liwanag ng bulan na tumatama sa tubig, tila nag-aanyaya. Sa gitna ng liwanag, lumitaw ang isang nilalang, mahaba ang buhok na gawa sa pilak na sinag, matay kumikislap tulad ng bituin, at may tinig na marahang umaawit sa hangin. Ako si Lunaria, ang tagapangalaga ng mga panaginip, wika ng nilalang. Nakikita ko ang bawat pangarap, ang bawat takot, at ang bawat lihim na pagnanasa. Dumating ka, Sherilyn, sapagkat ikaw ay handang matutunan ang lihim ng bulan. Nagulat si Sherilyn, ngunit may kakaibang kapanatagan sa kanyang dibdib. Bakit po ganito ang aming mga panaginip? Tanong niya, halos pabulong. Dahil ang pangarap at takot ay magkaugnay, sagot ni Lunaria. Kapag natatakot ang puso, lumalakas ang bangungot. Kapag pinipilit nating itago ang damdamin, nagiging malakas ang anino sa panaginip. Ngunit may paraan upang gabayan ang panaginip sa liwanag. Hinawakan ni Lunaria ang kamay ni Sherilyn at sa isang iglap, pumasok siya sa kanyang panaginip. Nakita niya ang sarili sa gitna ng isang kagubatan. Ang puno'y humahaba at ang anino'y umiikot sa paligid niya. Ngunit sa halip na matakot, iniisip ni Sherilyn ang mga magagandang alaala, ang halakhak ng kanyang pamilya at ang mga ngiti ng kaibigan. Unti-unti, ang dilim ay napalitan ng liwanag. Ang halimaw ay naging nilalang na naglalaro at ang ligaw na landas ay nagbukas sa isang malawak na parang puno ng bulaklak. Ang panaginip, paliwanag ng Lunaria, ay parang ilog ng damdamin. Kapag pinipilit mong hadlangan ng agos, ito'y nagiging mabigat at mapanganib. Ngunit kapag pinapayagan mong dumaloy at ginagabayan ng liwanag, nagiging daan ito para matuto at lumakas. Nagising si Sherilyn sa tabi ng lawa, ngunit hindi siya takot. Sa halip, may bagong lakas sa kanyang puso. Mula noon, natutunan niyang haharapin ang kanyang mga takot sa pamamagitan ng pangunawa at pagmamahal sa sarili. Tuwing gabi, habang nakatitig sa bulan, iniisip niya ang mga panaginip hindi bilang mga hadlang, kundi bilang mga guro na nagdadala ng aral. Hindi nagtagal, unti-unting natutong harapin ng mga kabataan ng bulan-lupa ang kanilang sariling panaginip. Ang mga bangungot ay humina, ang mga pangarap ay naging malinaw, at ang buong pook ay napuno ng katahimikan at kapayapaan sa gabi. Sinasabi ng matatanda, kapag nakatitig ka sa bulan at may dumarating na takot sa iyong panaginip, huwag matakot. Ang takot ay bahagi lamang ng pag-aaral.
Kung tatanggapin mo ito at aalalahanin ang liwanag, matututo kang gabayan ang sarili at sa huli magkakaroon ng kapayapaan sa puso. Aral, ang mga panaginip, maging takot man o saya, ay gabay ng ating puso. Kapag natutunang pakinggan at intindihin ang bawat damdamin, nagiging gabay ito sa tunay na paglago at kapayapaan ng isipan. Sa malayong pulo ng Araw-Tala, may isang mahiwagang kapatagan kung saan ang hangin ay nagiging larawan. Hindi ito karaniwang hangin. Kapag humihip, bumubuo ito ng mga anyo na parang larawan sa eroplano. Ngunit ayon sa alamat, ang mga larawang hinahabi ng hangin ay may kakayahang ipakita ang katotohanan ng puso ng sinumang tumitig sa kanila. Sa pulo ng Araw-Tala nakatira ang isang binatang nagngangalang Kaelen. Siya ay masigasig, matalino, at mahilig sa sining, ngunit may malalim na lungkot sa kanyang mga mata. Bata pa lamang siya, nawala ang kanyang kapatid sa isang bagyo. Mula noon, pilit niyang itinago ang kanyang takot sa pagkawala at pinili na lamang ang maging maingat sa lahat ng bagay. Tuwing umaga, siya ay naglalakad sa kapatagan upang magpahinga at magmuni-muni. Ngunit tuwing gabi, habang humihip ang hangin, nakikita niya ang mga larawan, mga anyo ng kanyang kapatid, ng mga ngiti at tawa na dati nilang pinagsaluhan. Sa una, nakapagtataka at nakakapagpasaya. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimulang bumigat ang kanyang damdamin. Ang hangin ay tila may tinatangkang ipahiwatig. May mensahe na hindi niya tinatanggap. Isang gabi, habang ang buwan ay bilog at maliwanag, naglakad si Kaelen sa kapatagan ng mas malalim kaysa dati. Ang hangin ay dumampi sa kanyang mukha at bumuo ng isang larawan, hindi lamang ng kanyang kapatid, kundi ng lahat ng kanyang mga takot, panghihinayang at hinanakit. Sa gitna ng larawan ay lumitaw ang isang nilalang na yari sa malambot na ulap at liwanag. Ako si Alon ng katotohanan, wika ng nilalang, tagapaghatid ng mensahe ng hangin. Ang nakikita mo ay hindi lamang alaala, kundi ang refleksyon ng puso mo. Huminga si Kaelen ng malalim. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya, nanginginig sa takot. Matagal mo nang tinatabunan ang sakit mo sa loob ng sarili. Sagot ng nilalang. Ang hangin ay nagtatangka lamang ipakita ang katotohanan. Kapag hindi mo hinarap, ito'y magpapatuloy na bumuo ng mga larawan na babalot sa iyo ng bigat. Nang marinig iyon, napaluha si Kaelen. Noon niya naisip na ang kanyang pag-iwas sa pakiramdam ay nagdulot lamang ng mas malalim na lungkot. Hindi lamang sa kanya, kundi sa kanyang kapatid na sana'y naaalala niya ng may pagmamahal at hindi takot. Paano ko haharapin ito? Bulong niya sa sarili. Sa pamamagitan ng pagtanggap at pag-alala ng may pagmamahal, sagot ng Alon ng katotohanan. Hindi mo mababago ang nakaraan, ngunit maaari mong bigyang liwanag ang alaala. Umalis ang nilalang at naiwan si Kaelen na nakatayo sa gitna ng kapatagan, habang ang hangin ay dahan-dahang humihip. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Tiningnan niya ang larawan na hinahabi ng hangin at sa halip na takot, may ngiti sa kanyang mga labi. Pinili niyang alalahanin ng may pagmamahal ang kanyang kapatid, ang mga alaala at ang lahat ng hindi niya natapos noon. Kinabukasan, bumalik si Kaelen sa kapatagan. Ngunit sa halip na takot o lungkot, nakaramdam siya ng lakas. Tinuruan niya ang mga bata ng pulo kung paano pahalagahan ang kanilang mga alaala. Hindi bilang pasanin, kundi bilang inspirasyon. Unti-unti, ang kapatagan ng Araw-Tala ay hindi lamang naging lugar ng hangin at larawan, kundi lugar ng pag-asa at pag-alala. Sinasabi ng matatanda, kapag humihip ang hangin sa gabi, ang mga larawang ito ay patuloy na bumubuo, hindi upang takutin,
kundi upang turuan ang bawat puso na humarap sa katotohanan at yakapin ang alaala ng may pagmamahal. Aral. Ang alaala ay hindi pasanin kundi liwanag ng puso. Kapag natutunan nating harapin ang sakit at panghihinayang, nagiging gabay ito upang mas mapayapa at mas makulay ang ating buhay. Sa isang bayang laging natatakpan ng ulap na tinatawag na lilom, may kakaibang paniniwala ang mga tao. Ang anino ng bawat nilalang ay may bigat. Kapag magaan ang anino, payapa ang kalooban. Ngunit kapag ito'y humahaba at dumidilim, sinasabi ng matatanda na may dinadalang lihim ang puso. Sa lilom nakatira ang isang dalagang nagngangalang Ismera. Siya ay masayahin sa paningin ng iba, palangiti, matulungin at laging handang umunawa. Ngunit tuwing sisikat ang araw, napapansin niyang ang kanyang anino ay mas mabigat kaysa dati. Hindi ito sumusunod ng maayos sa kanyang galaw. Tila ba may sariling hila pababa. Hindi niya ito binigyang pansin sa simula. Inisip niyang pagod lamang siya o sadyang kakaiba ang liwanag sa kanilang bayan. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, lalong bumibigat ang kanyang anino. Sa tuwing siya'y lalakad, para bang may pumipigil sa kanya. Sa tuwing siya'y uupo, tila may ibinubulong ang lupa. Isang gabi, habang ang buwan ay natatakpan ng ulap, naglakad si Ismera patungo sa lumang liwasan, isang lugar na iniiwasan ng karamihan. Doon sa gitna ng liwasan, may nakatayong isang salamin na itim ang balangkas. Ayon sa alamat, ito ang salamin ng timbang loob. Ipinapakita raw nito ang tunay na bigat ng anino ng isang tao. Nang tumayo si Ismera sa harap ng salamin, hindi ang kanyang mukha ang kanyang nakita, kundi ang kanyang anino nakaluklok sa lupa. Yakap-yakap ang tuhod at umiiyak. Mula sa likod ng salamin, lumitaw ang isang nilalang na tila hinubog mula sa usok. Ako si tagahabi ng anino, wika nito. Ako ang nagbabantay sa mga damdaming pilit itinatago. Bakit po bumibigat ang anino ko? Tanong ni Ismera, halos pabulong. Dahil matagal mo nang pasan ang hindi mo sinasabi, sagot ng nilalang. Ikaw ay laging nakikinig, ngunit kailan ka huling pinakinggan? Napaluha si Ismera. Noon niya napagtanto na sa bawat pagtulong niya sa iba, may bahagi ng sarili niyang napag-iiwanan. Sa bawat pag-unawa, may sakit na hindi niya binibigyang tinik. Pinili niyang maging matatag kahit unti-unting napapagod ang kanyang loob. Kung ilalabas ko ang bigat, tanong niya, ano ang mangyayari? Gagaan ang anino, sagot ng tagahabi. Ngunit kailangan mong harapin ang sarili mo, walang pagtatago. Umupo si Ismera sa harap ng salamin at sa unang pagkakataon, nagsalita siya hindi para sa iba, kundi para sa sarili. Ikinuwento niya ang kanyang pagod, ang kanyang takot na mapag-iwanan, at ang lungkot na matagal niyang kinikimkim. Habang nagsasalita siya, unti-unting nagbago ang kanyang anino sa salamin. Tumayo ito, huminga, at nagsimulang lumapit sa kanya hanggang sa tuluyang magsanib sila. Kinabukasan, napansin ng mga tao sa lilom na iba na ang lakad ni Ismera. Mas magaan, mas buo. At kapag sumisikat ang araw, ang kanyang anino ay sumusunod na muli sa kanyang mga hakbang. Sinasabi ng matatanda, ang anino ay hindi kaaway. Ito'y paalala na ang puso, tulad ng katawan, ay napapagod din at kailangang pakinggan. Aral, ang pagiging matatag ay hindi nangangahulugang manahimik sa sakit. Kapag natuto tayong pakinggan ang sarili, gumagaan ang bigat ng ating buhay. Sa pinakatahimik na bahagi ng bayan ng Himaymay, may isang lumang kampana na nakasabit sa isang sirang tore. Hindi ito tumutunog kahit kailan. Wala ring nakakaalam kung sino ang naglagay nito roon.
Ngunit ayon sa matatanda, ang kampanang iyon ay hindi ginawa upang tumawag ng tao, kundi upang gisingin ang konsensya. Sa bayang iyon nakatira ang isang binatang nagngangalang Neravio. Siya ay kilala bilang mabait, masunurin at hindi kailanman sumasalungat. Kapag may mali, siya ay nananahimik. Kapag may naaapi, siya ay lumilingon sa kabilang direksyon. Hindi dahil masama siya, kundi dahil natatakot siyang mapahamak. Araw-araw nadadaanan ni Neravio ang kampanang hindi tumutunog. At araw-araw may kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Parang may nais magsalita sa loob niya, ngunit hindi niya alam kung paano. Isang gabi, habang ang buong bayan ay natutulog, nagising si Neravio sa isang mahinang tunog. Hindi ito kalansing, hindi rin yabag, isa itong mababang ugong na tila nagmumula sa hangin. Sinundan niya ito hanggang makarating siya sa lumang tore. Doon sa ilalim ng kampana may nakatayong isang nilalang na balot ng anino at liwanag. Ako si tagapagtimbang, wika nito. Bantay ng mga salitang hindi sinabi. Bakit po hindi tumutunog ang kampana? Tanong ni Neravio, nanginginig ang tinig. Dahil wala pang handang magsalita, sagot ng nilalang. Ang tunog nito ay hindi galing sa kamay, kundi sa tapang. Ipinakita ng tagapagtimbang kay Neravio ang mga larawan, mga eksenang alam na alam niya. Isang batang pinagtatawanan ngunit walang dumepensa. Isang taong inakusahan kahit inosente. Isang maling desisyon na sinangayunan ng katahimikan ng marami. Kasama siya. Ang katahimikan, wika ng nilalang, ay minsang nagiging kasalanan. Kinabukasan, nagbago si Neravio. Sa unang pagkakataon, nagsalita siya nang may ginawang mali ang pinuno ng bayan. Pinagtawanan siya, pinagdudahan, ngunit hindi siya umatras. Sumunod na araw may isa pang nagsalita, at isa pa. Isang gabi, habang nagsasalita si Neravio para sa isang taong inaapi, biglang umalingaw-ngaw ang isang tunog, malinaw, mabigat at totoo. Tumunog ang kampana. Mula noon, hindi na ito muling tumunog sapagkat natupad na ang layunin nito. Aral, hindi lahat ng kabutihan ay tahimik. May mga sandaling ang pagsasalita ang tunay na anyo ng tapang. Noong panahong ang gabi ay mas mahaba at ang katahimikan ay mas malalim. May isang baryo sa gilid ng bundok na tinatawag na Talinhaga. Kilala ang lugar na iyon dahil sa malinaw nitong kalangitan. Tuwing gabi, tila abot kamay ang mga bituin. Ngunit may isang hiwaga ang baryong ito. May isang bituin na unti-unting nawawala at ayon sa matatanda, kapag tuluyang nawala iyon, may isang pusong mawawalan ng liwanag. Sa Talinhaga nakatira ang isang binatang nagngangalang Elbarin. Siya ay isang tagapagmasid ng langit, hindi manghuhula, hindi salamangkero, kundi isang taong marunong maghintay at tumingin. Tuwing gabi, inaakyat niya ang burol-dala ang lumang talaan ng kanyang ama na puno ng guhit ng mga bituin at mga kwentong alamat. Napansin ni Elbarin na gabi-gabi, ang bituing tinatawag na bituing arawan ay lalong humihina ang liwanag. Hindi ito tulad ng ibang bituin na kumikislap. Ito'y tila pagod, tila may dinadalang bigat. Isang gabi, habang pinagmamasdan niya ito, biglang dumilim ang paligid. Ang hangin ay tumahimik at ang mga kuliglig ay tumigil sa kanilang awit. Sa harap niya, lumitaw ang isang nilalang na tila hinubog mula sa alikabok ng bituin. Banayad ang anyo, ngunit puno ng lungkot ang mga mata. Ako si Talasinag, wika ng nilalang, tagapangalaga ng bituing arawan. Nagulat si Elbarin, ngunit hindi siya tumakbo. Sa halip, yumuko siya. Bakit po ito nawawala? Tanong niya. Huminga ng malalim si Talasinag. Ang bituing arawan ay sumisindi mula sa pag-asa ng mga tao. Sa tuwing may sumusuko sa kanilang pangarap, humihina ang kanyang liwanag.
Napaisip si Elvarin. Naalala niya ang sarili, ang mga pangarap na minsan niyang binitawan dahil sa takot na mabigo. Ang pagiging tagamasid na lamang niya sa langit ay hindi dahil yon ang gusto niya, kundi dahil natakot siyang subukan ang mas malaki pang pangarap. May magagawa pa ba? Tanong niya. Tumango si Talasinag, ngunit hindi ito madali. Kailangan ng isang taong handang muling magpasindi ng sariling liwanag. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Elvarin ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Naintindihan niya ang ibig sabihin. Kinabukasan, sinimulan niyang gawin ang mga bagay na matagal na niyang iniiwasan. Ibinahagi niya ang kanyang kaalaman. Tinuruan ang mga bata tungkol sa mga bituin at hinikayat ang iba na huwag matakot mangarap. Hindi agad nagbago ang lahat. May mga tumawa, may mga nagduda, ngunit si Elvarin ay nagpatuloy. Sa bawat batang natutong mangarap muli, sa bawat pusong muling naniwala sa sarili, unti-unting luminaw ang kalangitan. Isang gabi, muli niyang inakyat ang burol. Tumingala siya at nakita niyang ang bituing arawan ay muling kumikislap. Hindi kasing liwanag ng dati, ngunit sapat upang gabayan ang mga nawawala. Muling lumitaw si Talasinag. Hindi kailanman tuluyang nawawala ang liwanag, wika niya. Natatabunan lamang ito ng takot. Mula noon na natiling maliwanag ang kalangitan ng talinhaga. At sinasabi ng matatanda, kapag ikaw ay tumingala at may bituing tila kumikislap para lamang sa'yo, iyon ay paalala na ang pag-asa ay nagsisimula sa sariling paniniwala. Aral, ang liwanag ng buhay ay hindi ibinibigay, ito'y pinipili. Kapag muli nating pinaniwalaan ng sarili at ang ating mga pangarap, nagiging gabay tayo hindi lamang sa sarili, kundi sa iba rin. Sa isang lugar na hindi matunton ng karaniwang mapa, may dumadaloy na ilog na tinatawag na Ilog Luntian. Sa unang tingin, isa lamang itong payapang ilog. Malinaw ang tubig, banayad ang agos, at tila inaawitan ng hangin ang bawat along dumaraan. Ngunit ayon sa matatanda, ang ilog na ito ay may kakaibang kapangyarihan. Kaya nitong ibalik ang oras, hindi sa mundo, kundi sa loob ng puso ng tao. Sa tabi ng ilog nakatira ang isang babaeng nagngangalang Maliora. Siya ay isang manghahabi ng banig, tahimik at masinop, ngunit may matang laging tila may hinahanap. Matagal na niyang bitbit ang panghihinayang, mga salitang hindi nasabi, mga desisyong hindi pinili, at isang paalam na dumating ng huli. Minsan niyang minahalang isang tao, ngunit pinili niyang manahimik dahil sa takot. At nang siya'y handa na sanang magsalita, huli na ang lahat. Tuwing dapit hapon, nauupo si Maliora sa tabing ilog at pinagmamasdan ng agos. Pakiramdam niya sa bawat patak ng tubig ay may kasamang alaala. Isang gabi, habang ang buwan ay bilog at mababa, may napansin siyang kakaiba. Ang ilog ay tila umaagos pabalik. Sa gitna ng ilog, lumitaw ang isang nilalang na anyong babae na yari sa liwanag at tubig. Ako si Bathala ng Daloy, tagapagbantay ng Ilog Luntian. Wika nito sa malumanay na tinig. Nararamdaman ko ang bigat ng iyong puso. Hindi napigilan ni Maliora ang kanyang luha. Kung maibabalik ko lang ang oras, wika niya, pipiliin kong magsalita. Ngumiti ang Bathala ng Daloy, ngunit may lungkot sa ngiti nito. Maibabalik ko ang oras sa iyong alaala, sagot niya. Ngunit hindi mo mababago ang nangyari. Handa ka ba? Tumango si Maliora. Hinawakan siya ng nilalang at sa isang iglap bumalik siya sa nakaraan. Sa gabing tahimik, sa sandaling dapat sanay, nagsalita siya. Naramdaman niya ang parehong kaba, parehong takot. Ngunit ngayon, nauunawaan na niya ang sarili niyang kahinaan. Natatakot ka noon, bulong ng Bathala. At okay lang iyon. Nang bumalik si Maliora sa kasalukuyan, hindi nawala ang lungkot, ngunit may bagong anyo ang kanyang puso.
mas maunawain, mas mapagpatawad sa sarili. Naunawaan niyang ang nakaraan ay hindi ibinigay upang baguhin, kundi upang turuan. Kinabukasan, sinimulan niyang ibahagi ang kanyang kwento sa iba. Sa bawat pakikinig, may mga pusong gumagaan, may mga taong natutong magsalita habang may pagkakataon pa. Mula noon sinasabing ang ilog luntian ay patuloy na dumadaloy. Hindi nito binabago ang oras, ngunit tinuturuan nito ang mga tao na pahalagahan ng kasalukuyan. Dahil ito lamang ang sandaling tunay na hawak natin. Aral, hindi natin kayang baguhin ang nakaraan, ngunit kaya nating baguhin ang ating pag-unawa rito. Kapag natuto tayong patawarin ang sarili, nagiging payapa ang agos ng buhay. Sa dulo ng isang malawak na kapatagan kung saan bihira ng maglakbay ang tao, may nakatayong isang napakatandang puno na tinatawag ng mga naninirahan bilang puno ng gising. Hindi ito namumulaklak, hindi rin namumunga, ngunit sinasabi ng matatanda na ang punong ito ay hindi kailanman natutulog. Habang ang buong mundo ay nagpapahinga sa gabi, ito raw ay gising at nagbabantay sa mga panaginip ng tao. Malapit sa punong iyon nakatira ang isang binatang nagngangalang Cerdin. Siya ay kilala sa nayon bilang masipag ngunit laging pagod. Kahit anong pahinga ang gawin niya, hindi siya kailanman nakakaranas ng mahimbing na tulog. Sa bawat gabi, binabagabag siya ng panaginip, mga larawang putol-putol, mga tinig na hindi niya maunawaan at pakiramdam na may kulang sa kanyang sarili. Isang gabi, matapos ang sunod-sunod na gabing walang pahinga, naglakad si Cerdin patungo sa kapatagan. Doon niya unang nasilayan nang malapitan ang puno ng gising. Ang mga ugat nito ay tila mga ugat ng mundo, mahahaba, paikot-ikot at buhay na buhay. Nang hawakan niya ang puno, nakaramdam siya ng kakaibang init, parang may pusong tumitibok sa loob nito. Bakit hindi ka natutulog? Bulong ni Cerdin, hindi inaasahang sasagot ang puno. Ngunit mula sa katahimikan ay lumitaw ang isang tinig, malalim, mabagal at tila galing sa lupa mismo. Ako si Bantay Diwa, wika nito. Gising ako upang bantayan ang mga pangarap na iniiwan ng mga tao. Nagulat si Cerdin ngunit hindi siya natakot. Sa halip, nakaramdam siya ng biglang antok. Umupo siya sa paanan ng puno at sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, siya ay nakatulog. Ngunit hindi karaniwang tulog. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang sarili bilang bata. Masaya, walang iniisip na obligasyon o takot. Ngunit unti-unting nagbago ang larawan. Nakita niya ang mga desisyong hindi niya tinahak, mga salitang hindi niya nasabi, at mga pangarap na iniwan niya kapalit ng takot at pagdududa. Bakit mo ako pinapakita nito? Tanong ni Cerdin sa tinig ng puno. Sapagkat ang hindi natutupad na pangarap, sagot ni Bantay Diwa, ay nagiging ingay sa isip, at ang ingay ang pumipigil sa pahinga. Nang magising si Cerdin, sumikat na ang araw. Mabigat pa rin ang kanyang dibdib, ngunit malinaw na ang kanyang isipan. Naunawaan niyang ang kanyang kawalan ng tulog ay hindi dahil sa pagod ng katawan, kundi sa pagod ng kanyang diwa, sa mga pangarap na matagal niyang ikinulong. Simula noon, tuwing gabi, bumabalik si Cerdin sa puno ng gising. Hindi upang humingi ng sagot, kundi upang makinig. Unti-unti sinimulan niyang harapin ang kanyang mga kinatatakutan. Gumawa siya ng maliliit na hakbang patungo sa mga pangarap na dati niyang tinakbuhan. Habang ginagawa niya ito, napansin ng mga tao sa nayon ang pagbabago. Mas payapa ang kanyang mukha, mas maliwanag ang kanyang mga mata. At sa wakas dumating ang gabing siya ay nakatulog ng mahimbing. Walang panaginip, walang ingay, tanging katahimikan. Sa huling pagbisita niya sa puno,
Narinig niya muli ang tinig ni Bantay Diwa. Hindi mo na ako kailangan, wika nito. Natututo ka ng makinig sa sarili mo. Mula noon sinasabi ng mga matatanda na ang puno ng gising ay unti-unting natutulog na rin. Dahil kapag ang tao ay natutong harapin ang kanyang mga pangarap, wala nang kailangang magbantay sa kanyang mga panaginip. Aral. Ang tunay na pahinga ay hindi lamang galing sa pagtulog ng katawan, kundi sa pagtupad at pagtanggap sa mga pangarap ng diwa. Kapag tahimik ang loob, kusang dumarating ang kapayapaan. Noong panahong mas malinaw pa ang mga bituin kaysa ilaw ng tahanan, may isang liblib na nayon na tinatawag na sanliban. Tahimik ang lugar, ngunit may isang bagay na hindi binabanggit kailanman, ang balon ng alingawngaw. Isang lumang balon sa gitna ng gubat na ayon sa matatanda ay hindi nagbibigay ng tubig, kundi nagbabalik ng mga alaala. Sa nayon na iyon nakatira ang isang binatang nagngangalang Raviel. Siya ay kilala bilang masipag at mahinahon, ngunit may bigat na lihim sa kanyang dibdib. Bata pa lamang siya nang mawala ang kanyang ina at mula noon ay pinili niyang kalimutan ang sakit. Hindi siya umiiyak, hindi siya nagtatanong, at hindi niya binabanggit ang pangungulila. Inilibing niya ang lahat sa katahimikan. Isang gabi dahil sa matinding pagod at hindi maipaliwanag na lungkot, napadpad si Raviel sa gubat. Doon niya nakita ang balon, binalot ng ugat ng puno, may lumot sa gilid at tila humihinga sa dilim. Naalala niya ang babala ng matatanda. Ang sinumang sumilip sa balon ay makikita ang kanyang hindi nalimot, kahit pilit niyang itinago. Ngunit nanaig ang pagnanais ni Raviel na maunawaan ang bigat na kanyang dinadala. Lumapit siya at sumilip. Sa halip na tubig, nakita niya ang mga anyo, mga alaala ng kanyang pagkabata, ang ngiti ng kanyang ina, ang mga gabing siya'y niyayakap nito tuwing may bagyo. Biglang umihip ang malamig na hangin at mula sa balon ay umangat ang isang tinig. Ako si Diwa ng Gunita, wika ng tinig. Hindi kita tinawag, ngunit dumating ka. Ano ang iyong hinahanap? Hindi nakapagsalita si Raviel. Sa halip, tumulo ang kanyang luha. Ang unang luha matapos ang maraming taon. Hinihiling kong mawala ang sakit, sa wakas ay nasambit niya. Tahimik ang balon sandali bago muling nagsalita ang tinig. Ang sakit ay alaala. Kapag inalis ko ito, pati ang pagmamahal ay mawawala. Handa ka ba? Natigilan si Raviel. Noon niya napagtanto na ang sakit na kanyang tinatakbuhan ay patunay ng pagmamahal na minsan niyang tinanggap. Umiling siya. Hindi, sagot niya. Gusto ko lamang matutong dalhin ito. Sa sandaling iyon, nagbago ang anyo ng balon. Lumambot ang hangin at ang bigat sa dibdib ni Raviel ay tila gumaan. Hindi nawala ang lungkot, ngunit naging payapa ito. Hindi na masakit, kundi malumanay na paalala. Pagbalik ni Raviel sa nayon, napansin ng mga tao ang pagbabago sa kanya. Mas bukas ang kanyang loob, mas handang makinig, at mas marunong umunawa sa sakit ng iba. Hindi niya itinago ang kanyang pagdadalamhati. Sa halip, ginawa niya itong lakas upang umunawa sa kapwa. Mula noon, ang balon ng alingawngaw ay nanatiling tahimik. Sinasabing nagpapakita lamang ito sa mga taong handang harapin ang kanilang nakaraan, hindi upang takasan ito, kundi upang yakapin. At sa bawat gabing tahimik, kapag ang hangin ay marahang bumubulong, paalala ito na ang mga alaala, kahit masakit, ay bahagi ng kung sino tayo. Aral, ang paglimot ay hindi palaging lunas sa sakit. Minsan, ang tunay na paggaling ay ang pagtanggap, sapagkat sa bawat alaala, may aral, at sa bawat sakit, may pagmamahal na pinanggalingan. Noong unang panahon,
Bago pa natutong mag-ingay ang mundo, may isang bundok na tinatawag na Bundok Duyanan. Hindi ito kasing taas ng iba, hindi rin ito tanyag sa mga mapa. Ngunit sinasabi ng matatanda na ang bundok na ito ay nakikinig, hindi sa tinig ng bibig, kundi sa bulong ng puso. Sa paanan ng Bundok Duyanan nakatira ang isang dalagang nagngangalang Amihara. Siya ay tahimik, madalas mapag-isa at mas pinipiling makinig sa hangin kaysa makipag-usap sa tao. Sa bawat gabi, bago siya matulog, umaakyat siya sa isang bato malapit sa bundok at ibinubulong ang kanyang mga pagod, takot at pangarap. Hindi alam ni Amihara na ang bawat salitang kanyang ibinubulong ay sumisiksik sa lupa, dumadaloy sa ugat ng bundok, at pinakikinggan ng matandang espiritong nananahan dito. Sila kanhimig, ang tagapag-ingat ng mga di nasambit na damdamin. Isang gabi, dumating si Amihara na mas mabigat ang loob kaysa dati. Ang kanilang baryo ay pinaghaharian ng takot, nag-aaway ang mga tao, nawawala ang tiwala, at tila bawat isa ay may sariling galit na bitbit. Umupo siya sa bato at napahikbe. Kung may nakikinig man, bulong niya, sana turuan mo kaming muling makinig sa isa't isa. Sa unang pagkakataon, sumagot ang bundok, hindi sa pamamagitan ng tinig, kundi sa marahang pag-ihip ng hangin na may dalang kakaibang init. Nakaramdam si Amihara ng antok at bago niya namalayan, siya ay nakatulog sa paanan ng bundok. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang matandang lalaki na yari sa lupa at ulap. Ang kanyang mata ay tila buwan, mapayapa at maliwanag. Ako si Lakanhimig, wika nito. Marami ang nagsasalita, ngunit kakaunti ang tunay na nakikinig. Dahil ikaw ay marunong makinig, ikaw ang napili. Kinabukasan, nagising si Amihara na may kakaibang kakayahan. Sa tuwing may nagsasalita sa kanya, naririnig niya hindi lamang ang salita, kundi ang tunay na damdamin sa likod nito. Ang takot sa galit, ang lungkot sa likod ng sigaw, ang pag-asa sa likod ng katahimikan. Ginamit ni Amihara ang kakayahang ito hindi upang manghusga, kundi upang umunawa. Unti-unting nagbago ang baryo. Ang mga dating nag-aaway ay natutong makinig. Ang mga galit ay humupa, ang mga sugat ay gumaan. Ngunit tulad ng lahat ng himala, may kapalit ito. Habang tumatagal, unti-unting humihina ang kakayahan ni Amihara. Isang gabi, muling nagsalita si Lakanhimig sa kanyang panaginip. Hindi ka ginawa upang maging tagapagdala ng himala magpakailanman, wika niya. Ang aral ay naibigay na. Sa huling pagkakataon, umakyat si Amihara sa bato. Ibinulong niya hindi ang kanyang pagod, kundi ang kanyang pasasalamat. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang katahimikan. Ang uri ng katahimikang payapa, hindi malungkot. Mula noon, nanatiling tahimik ang Bundok Duyanan. Ngunit sinasabi ng matatanda, kapag ikaw ay umakyat doon ng may mabigat na puso at marunong kang makinig, maririnig mo ang sagot sa katahimikan. Aral. Hindi lahat ng suliranin ay kailangan ng salita upang malutas. Minsan, ang tunay na lunas ay ang pakikinig sa iba at higit sa lahat, sa sarili.